Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga ka-airsoft, kwentuhan session, tanungan portion, episode 111. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun. Nakaka-111 na tayo ng ating gabi-gabi, no? Normally, ginaganap ang kwentuhan session, tanungan portion sa gabi. Kasi sa gabi, ito yung nagsisilbing pampatulog, panghimagas ng ating mga ka-airsoft, no? After a long day of work, after ng mahabang araw ng pagtatrabaho, after ng hirap sa traffic, after ng stress sa opisina, yung kwentuhan session, tanungan portion, based na rin dun sa ating mga airsoft, no? Ito yung nagiging nila, paraan para pampatulog, paraan para matuto, paraan para mapuno ng kaalaman yung kanilang pag-iisip regarding sa airsoft. May airsoft ka man, or wala ka pang airsoft, o nagbabalak ka pa lang, mas maganda yung may bit-bit ka ng kaalaman kung ano, paano, at saan dapat ang tamang pag-airsoft. Okay? Mga ka-airsoft, itanong mo kay Bigman, kwentuhan session, tanungan portion, episode 111. Okay. Ngayon, hindi na natin papatagalin. Napakadami po nitong questions ko. Actually, 3 pages, no, yung nandito na inilapag sa atin. Ito yung mga daily frequently asked question, iniipon namin, nire-rewrite namin, na-encounter namin. Pages, yan. Okay. Yan. Okay. Na-encounter namin sa pang-araw-araw. Ito, dito, atin pong itinatalakay yan. Okay, mga airsoft? Number 1 question. Big man, galing kay Jeffrey Santos of Cainta, Rizal. Okay? Big man, kung ikaw ang tatanungin, okay, ano ang pinakamagandang pistol para sa'yo? I'm a Glock lover. Magkakaiba tayo. Merong mga tao tulad mo, Glock lover. Merong mga tao tulad ng iba, 1911 lover, classic lover, Beretta lover, Sig unit lover, 'di ba? ZZ lover. Meron lover ng mga unit na bulky, malalakas, mabibigat. Meron lover ng mga unit na John Wick, 'di ba? Marami magkakaiba tayo, no? Hindi naman ibig sabihin, sinabi kong ang favorite ko is this one, ibig ba sabihin nun, pangit na ibang unit? Hindi ganon. Huwag nyo mami-misinterpret, ha? Magkakaiba kasi, tulad ko, mga airsoft, no? Favorite ko, kung tatanungin ninyo, pagdating sa collections. Alam nyo naman, collections, di ba? Pagdating sa pagko-collect, ang pinaka-favorite ko is the John Wick and the Lucas. Hindi, yung mga kino-collect ko, ano ba? KJ Works. Hindi, John Wick and Desert Eagle. Ayan, ha? Yan talaga, mulat sa Paul, mga airsoft, kung hindi nyo natatanong, ha? Una kong airsoft talaga is the Desert Eagle. Kasi siya yung Diyos. Siya yung pinakamalaki, siya yung pinakamabigat. Actually, maganda siya kung ang hinahanap mo is yung pinakamalakas. No? Pero kung ako tatanungin, magiging totoo lang ako, ha. Pero kung ako tatanungin, kung i-rewind, hindi ko pipiliin ng Desert Eagle. Honestly, no? Unang-unang, mahal. Actually, ang mamahal ng Desert Eagle, hindi ordinary yung presyo ng Desert Eagle, no? Bukod sa mahal, special ang paggagamitan mo sa kanya, eh. Yung tipong gusto mo mag-alis ng stress, yun, the best siyang gamitin doon. No? Pero kung kamo, pag ipang-compete mo, hindi siya for that, eh. No? Kasi Desert Eagle, napakalakas ng recoil.
every time na puputok ka, you need to refocus again every shots na gagawin mo. Kasi napakalakas talaga niya, no? Ngayon, siyempre, nandun na ako, wala na akong magagawa. 'Di ba? Sinimulan ko ng buuin eh. Sinimulan ko ng kolektahin eh. Kaya, okay na rin yun. Ngayon, siyempre, nag-collect din ako ng John Wick. 'Di ba? Yun. The best pistol for me might not be the best pistol for everybody. Okay? Katulad nun, John Wick and Desert Eagle, yan yung mga nasa collections ko. Yan ha, John Wick and Desert Eagle. Pero, ang tanong, yun nga ba? Yun nga ba, yun ang nasa collections ko, no? Pero, hindi sila yung best unit na ginagamit ko for a practical shooting. Diba? Kumbaga, magkakaiba eh. Kasi ang tanong sa akin, for me, ano raw yung pinaka-the best na unit? Ang sagot ko po dyan, depende sa paggagamitan. Okay? Halimbawa, ganito mga ka-airsoft, no? Halimbawa, ikaw, papasok ka sa opisina. Nagtatrabaho ka, di ba? Papasok ka sa opisina, gagamit ka ng reliable and durable and syempre budget-friendly wise na kotse, na sasakyan. 'Di ba? Kung papasok ka sa opisina, trabaho, bahay, hindi ka mag-sports car. 'Di ba? Hindi ka gagamit ng sports car. Kasi sports car, every gamit mo, sa totoo lang, mataas ang cost of maintenance ng sports car. Malakas siya sa fuel, mabilis ang wear and tear ng mga bagay-bagay sa kanya, 'di ba? Especially gulong, 'di ba? Ang mahal ng gulong ng sports car, while the ordinary sedan abot kaya yung presyo ng gulong, 'di ba? The ordinary sedan will cost you around 50 km, 45 km per liter, 'di ba? While the sports car is only 6 km per liter or baka 4, 'di ba? Kilometer per liter, ganon. Kumbaga, hindi ka gagamit ng sports car kung bahay-opisina, bahay-trabaho ka lang. 'Di ba? Merong magandang unit for that, 'di ba? Ngayon, halimbawa, mag-aano kayo, mag-excursion kayo, magka-camping kayo ng buong pamilya, 'di ba? Depende sa bilang ng sasama. Halimbawa, 5 lang kayo, pwede kang gumamit ng SUV. Komportable kayo ron. Pwede rin, may magtatanong na pilosopo. Pwede rin naman sa kotse, kasya rin naman ng 5 eh. Hello, ang sabi ko, magka-camping kayo. Pag magka-camping kayo, may mga dala kayong backpack. Tama ko, Lucas? May mga dala kayong gamit. Di ba? Saan mo ilalagay yung gamit nyo na backpack, camping gear, camping tent? Doon sa kotse. Wala kayong paglalagyan. Di ba? So, SUV will do the job. Di ba? Sa SUV, makakasakay kayong 5 ng komportable, may comfort, tapos yung mga backpack ninyo, yung mga gamit ninyo, yung mga gear ninyo, camping chair ninyo, meron pang pwesto para ron sa likod. O, di ba? O, yun. Ngayon, halimbawa, mas marami pa kayo sa 5, more than 5 pa kayo. 7, 8, 9, 10. So, better use a van, di ba? Van ang gagamitin mo kasi sa van, halimbawa, katulad ko, yung Super Grandia ko, makakasakay ang 10 tao ng relax. Makakasakay yung 10 tao ng hindi nangangawit, hindi na-stress. Yung comfort nandun pa rin. Di ba? O, yun. Yan ang sa barel, no? Kung ang trip mo is collection, ang best for collection is this. Kung ang trip mo is competition, ang best for competition is this. Di ba? Yung collector's edition na pistol is hindi mo pwedeng ipang-compete. Kasi, sabi nga di ba, competition. So, competition, ibig sabihin, heavy duty use. Di ba? Laspagan. So, pag collector's edition, nilaspag mo, yung collector's edition mo na pistol, maagang masisira. Pag nasira, ang pangit naman, nasa collection mo siya, pero sira siya, di ba? O yun, ganun yun, no?
So, iba ang collector's edition, iba ang pistol na pang daily. O, yun. Okay? Mahaba tong katanungan na to, and I just hope na nasagot ko ng matino, diretso, at maayos yung katanungan ng ating ka-airsoft. Yun, wala yung sounds ko. Okay, Big Man, kailangan po bang i-dismantle ang unit kapag nagme-maintenance? Okay. Kailangan bang i-dismantle? Actually, that is the reason why we are using a silicone oil spray. Okay? Para hindi mo na kailangang i-dismantle yung unit mo. Okay? Ngayon, kung full maintenance, kailangan i-dismantle mo yung unit mo. Kung full maintenance. Pero kung daily maintenance lang naman, hindi mo kailangang i-dismantle yung unit mo. I-dismantle mo lang kung full maintenance. At hindi ko ina-allowed or hindi ko nire-recommend na ikaw mismo ang mag-dismantle ng unit mo. Kasi, yung mga bagay na yan is being done by the experts, no? Hindi pwedeng ikaw lang mismo magdi-dismantle kasi baka hindi mo siya mabalik ng maayos. Baka himbis na naglalaro ka, ang mangyayari, nagpapagawa ka kasi hindi mo siya naibalik ng maayos. May nasira, may napigtas, may nabiyak, di ba? Ganun yan. Maraming risk ang pwedeng mangyari sa tuwing nagdi-dismantle tayo ng unit. Pwedeng merong maputol, pwedeng merong makalas, merong tumalsik na spring, merong, di ba? Ganon. Kaya hindi advisable na i-dismantle yung unit nang hindi marunong dito. Okay? Hindi naman sa pinagdadamot, no? Hindi sa pinagdadamot ko yung part na yon. Okay? Pero ipagpaubaya nyo na sa akin yon. Yung full maintenance ng unit, ipaubaya nyo na sa akin para ako na lang ang magbubukas ng unit ninyo. Yung full maintenance, libre lang po rito sa Big Man yun. Part of our lifetime warranty, yung full maintenance, no? Pagde-degrease, gagamit tayo ng deep cleaning, tapos foaming, then lubricating. Libre lang dito yon. Actually, si Engineer Baltao, nung nakaraan, dinalaw tayo. Puchan, dami unit, no? Ilan yung pina-maintenance niya? Limang pistol. Grabe. Shout out po, Engineer Baltao, no? Engineer Joseph Baltao and Madam Ched Baltao, no? Ayan, mga ka-airsoft natin to na talagang, addict sa airsoft world. Ang binili nila sa atin, SRC, KP, ano pa? TS2. Ha? TS2. Hindi sa atin bumili ng TS2 yan. Rifle. Rifle, D-Day. D-Day, tsaka yung Batang Quiapo. So, total of 5, no? 5 unit na ang nabili nito sa Ano atin. yung atang kaya? Oh, Yung gold. Yung shadow na black. hindi. Ayun, no? Gusto niya rin yata yung shadow na black, no? Engineer Baltao, if you want the shadow black, meron pa naman ako. Pwede kitang ipagtabi, pwede kitang ipagtira. Bossing, alisin mo na yung mga unit mo na na mga sablay, no? Walang iniwan kasi, engineer, no? Ako, concerned lang ako sa'yo, engineer, hindi ka na iba sa akin. Kasi yung anak ko, tinuturing mong anak mo rin, no? Kumbaga, inspiration kita, no? Hindi ka na iba sa akin. Naawa ako sa'yo, sir, sa tuwing lumalapit ka at parang problemado ka dun sa unit mo. Hindi mo kasi sa amin binili yung iba no, na unit mo. So naaawa ako sa iyo, yung parang kumbaga feeling ko kung pwede lang na
mabigay ko yung expectations mo dun sa lahat ng unit mo. Gagawin ko. Kaya lang hindi talaga kaya kasi iba talaga yung laman loob nung sa amin versus do sa laman loob nung nasa iyo, no? Yung binili mo sa iba, no? Grabe mga Airsoft, no? Yung wear and tear ng unit ni Engineer Baltao na binili sa iba, sobrang tindi ng wear and tear, patay tayo diyan. Yung unit na sa amin, minimal wear and tear lang, no? Pero yung kanya, sobra talaga, no? Pangit yung word na awa Pero paano ba sabihin to? Basta, ganito, iba yung pakiramdam ko, no? Kasi hindi ka na iba sa akin, hindi na kayo iba sa amin ni Ma'am Ched. Bossing, maraming salamat sa pagtitiwala mo. Engineer Joseph Baltao. At saka ayan si Lucas binigyan ng jacket, ako binigyan ng pang shape. Grabe. Kaya kita nyo, laging malinis. Ayan di ba? Patay. Na-shape ko dito, hindi. Laging malinis tayo, no? Kasi binigyan tayo ni Sir ng Braun. Sikat tong Braun na to sa mga pang-shave. Sikat to. Oo, sikat to. No? Grabe. Napakaganda, napakasarap gamitin. Mamaya ako na-shave yung kabila. Ano siya? Matalim. Oo, ayun, oo. Hindi siya masakit pag Hindi masakit. Oo. Bagong tasa, di ba? Ayan, ganyan siya, no? So, maraming salamat sa iyo, Engineer Joseph Baltao, no? Okay, kinakabahan ako dito sa next question. Napakahaba nitong vlog na to. Big man, pwede ko bang makita lahat ng available CC collection na meron ka dyan sa shop mo? Haba nito, dami nito. Kasama Sa magazine. isa lang. Nakadikit naman yan, di ba? Sige, pagbigyan natin. Hindi. Buhat. Oo, kasama na yung kasama na yung mismong yan. Kuha mo siyang upuan, Han, para nakaupo. Ayan. Sige, ang dami nito pero for the sake of our passion sa airsoft, pakita natin, ilabas natin lahat ng Uy, ba't walang magazine to? Inalis mo? Okay na. Dandahan. Ha? Dikit na lang. Grabe. Mga Airsoft, ang dami nito ha. Pagpasensyahan niyo na ako kung medyo matagal kami, inilalabas pa lang po, no? Gusto kong mapagbigyan yung nag-request. Pati ba to? Natatamad ako kaya lang kailangan mabigay natin yung request no? Ng ating ka-airsoft. Ayan, sige, pakita natin. Ayan. Different CC Shadow Collection mga airsoft, no? Ito, Ay, hindi. Sige, lahat yan. ZZ lahat yan. Grabe. Oh, ZZ yan Grabe, no? Dami. Ito pa? Saan yan? Hindi naman ZZ yan. Ayan. Ilan yan? Grabe, this is the CC Shadow Collection 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Isa-isahin natin, okay? Mula doon sa pinakaluma hanggang sa pinakabago, okay? This is the CC Shadow P09. Okay, napakaganda. Meron pang muzzle na nandito, naka-gold barrel. Grabe, naka-ready for RMR sight. Meron ng plate. Napakatindi, no? Yan, CC Shadow P09. Okay, after the P09, ni-launch, nilabas yung CC Shadow P09 pa rin. Pero ito yung, Daily Pistol Grade Edition, no? Ayan, Ganda, P09 pa rin to, okay? Ayan.
Tanyo? Wala siyang muzzle, no? Walang muzzle, then walang opening dito. Solid yung mismong slide niya. While ito naka-gold barrel, then may opening dito. Ayan, no? So, then, ayan, together with the PO9, the PO9 block, the PO9 tan. ZZ pa rin yan, okay? Ngayon, lumabas after na mga ilang buwan, nilabas ang CZ75 SPO1. Okay. Full black edition, rubber grip. Napakaganda. Full metal pa rin, solid pa rin. Okay? Ngayon, after nito, lumabas yung CZ Shadow PO9, CZ na 75 na SPO1 na competition grade. Makikita nyo the trigger. Okay? Minimal slack lang. Hindi katulad nito, full slack pa rin siya. Ayan, no? Medyo mahaba. Ayan, mahaba yung travel. Ayan, ha? Okay, ito, minimal slack lang. Ayan, minimal lang ang push. Kasi competition grade to, no? Lahat ng una kong sinabi is double action pistol. Ngayon, naglabas na sila ng single action pistol. Competition grade. Napakaganda. Ayan, di ba? Ngayon, after that, bumalik na naman sila sa single action kasi mas effective dun ng ZZ eh. Ay, sa double action, no? Dun kasi talaga nakilala eh. Ito na, lumabas na yung CZ Shadow 2 edition. Ito yung pinakauna-una ang CZ Shadow 2. Okay? After that, lumabas ang Battleship edition, no, na color, the Urban Gray ng CZ Shadow. Ayan. After that, lumabas na yung high-end version. Lumabas na ang CZ Shadow na orange. Okay? With a unique upgrade, all upgraded, lahat ng upgrade, meron to. Okay? Ngayon, after that, naglabas na naman sila ng competition grade na unit. Okay? Ibig sabihin, naglalabas sila ng competition grade, pero meron pang mass competition grade. Okay? Ang katumbas ng isang CZ75, okay, na SPO1, ang Tactical Sports 2. Ganun pa rin, 'di ba? Naka-double action ang mga ZZ. Naglabas sila ng single action na competition grade. Naglabas na naman ng another single action na competition grade. Single action, 'di ba? Competition grade, the TS2. Okay, Tactical Sports 2. CC pa rin yan, CC Shadow pa rin yan, ha. Then all of a sudden, hindi ko alam, pero naglabas sila ng high-end version. The rare version. Ayan, naglabas sila ng different color. Color black. Diba? Na CZ Shadow 2. Color black. All black. Then, naglabas sila ng purple edition. Okay. Naglabas sila ng orange edition. At saka yung isa sa mga pinaka-rare na edition is the red edition. Okay? Ano yung meron to? Ganun pa rin, double action pistol, then naka-magwell. Naka-CNC, magwell. Napakaganda. Oh. Wala ka nang hahanapin pa. Talagang pinanis niya lahat ng babalandra, lahat ng nakaharap sa kanya, talagang panis. With this kind of, di ba, unit. Oh, yan. Yan yung mga different version, no? Actually, ito yung meron lang tayo, no? Hindi ko lang alam, pero meron pang nawawala dito. Meron pang kulang dito sa mga model na inilabas natin. Grabe, ang haba nito. Marami to, no? Ayun. Ito, para lang masagot ko yung tanong, ito yung mga available natin na CZ Shadow, CZ dito sa ating Big Man Cave. Okay? So, alisin na natin. Tabi na natin. Ma'am Sally, ha? Sige. Mula doon, ha? Ito muna. Then, pag ganun, ha? Okay, I just hope na nasagot ko na matino. Diretso yung question natin, bossing. Leo V. Relativo.
May limit po ba sa spring ang mga brushless motor? Lahat naman po may limit bossing no? Bossing, alam ko naman, alam mo yung sagot dyan sa tanong mo. Lahat naman may limit Kaya brushless, kaya may carbon brush, may limit po lahat, no? Hindi lang motor ang may limit, pati yung gearbox mo, pati yung mga gear mo. Okay? Hindi lang gano'n, no? Ngayon, I am not a fan of a brushless Makaluma kasi ako, bossing Fan ako talaga ng mga naka-carbon brush. Mas reliable, mas gusto kong gamitin yon. Thank you. I just hope nasagot ko ng tama. Diretso yung sagot. Sabi ni Sir Edward Carpena, shoutout Idol Big Man. Shadow to Orange ko 2 years na. Pero going strong pa rin. Iba ang tatak. Big Man. Maraming salamat po, bossing. Shoutout sa'yo. Ayun. Ligpitin lang natin to Mahaba kasi talaga to itong question na yan regarding sa the shadow collection kasi dami talaga Actually, minadali ko lang pero siya, 'di ba? Minadali ko lang ipagdi-discuss pero talaga namang mahaba to. Kukulangin ng 2 oras para discuss natin ng talagang totally discuss, no? Dami, biruin mo pero ang gaganda, no? Iba talaga pag iba talaga yung unit pag shadow to mga ka-airsoft, no? Talagang ito yung unit na makakasama mo sa pagtanda. Ito yung unit na mauuna ka pang manghina kesa sa kanya. Bigyan mo lang siya ng proper maintenance, bigyan mo lang na maayos na maintenance. Naku po, talaga naman. Hindi ka magsasawa dito sa unit na to, no? Ito yung unit na naipapamana. Sabi nga, di ba? Lilipas ka na sa mundo, pero itong unit na to, buhay pa. Okay? Yan. Yun. Ubus din, natapos din, no? Tapos, ayun, ano pa ba ang question natin? Okay, dako tayo sa next question, Big Man, planning to buy a pistol. Ano po bang marirecommend mo? Pistol or rifle? Okay. Regarding sa tanong mo, recommendation, ano raw ba yung marirecommend ko? Pistol or rifle? You can have a pistol, you can have a rifle, you can have it both. Pwedeng pistol and rifle, pwedeng pistol lang, pwedeng rifle lang. Okay? Bawat unit kasi merong downside. Lahat naman ng unit merong pros and cons. Ngayon may downside. Ano ba downside ng isang pistol? Pistol, gas type. You need to have a gas, a reserve gas, spare gas. Diba? Kasi pag wala kang gas, hindi mo na magagamit yung pistol mo. No use. Di ba? Pero pag meron kang gas, magagamit mo siya. Okay? While the rifle kasi is battery operated. Di ba? So, pag battery operated, para ka lang naka-cellphone. Nawalan ka ng battery, di i-charge mo. 'Di ba? Kasi yung pistol, gas type nawalan ka ng gas, hindi mo pwedeng i-charge. Bibili ka ng panibagong gas. 'Di ba? Ibig ko lang sabihin, sa rifle, pag rifle ang gamit mo, wala ka nang bibili na gas. Pag pistol, bibili ka ng gas. On the long run, mas mahal ang rifle, syempre. On the long run, mas mararamdaman mo naman yung benefit ng pagiging matipid ng isang rifle. Magkakaiba kasi yan, bossing, no? Tapos, sa rifle, ang downside naman niya, ang haba, di ba? Medyo ang hirap itago, obvious na may dala kang baril. While sa pistol, ang advantage naman yon kasi maiksi lang siya, madaling itago. Di ba? Yun Yun yung pagkakaiba nun. Regarding sa kung ano yung marirecommend ko, kung pistol or rifle, I do suggest mag-pistol ka kung gusto mong more action. Gusto mong recoil, gusto mo ng
paano ba sabihin to, ng more realistic. I'm not saying na hindi realistic ang rifle. It's just that because of the recoil, talagang ang lakas. Diba? Ramdam mo yung pistol. Dahil doon sa recoil. Sa rifle kasi, most of the AEG, wala namang recoil. Diba? May lagatak, may lagitik, pero walang recoil. No? Most of the AEG, I'm not saying na lahat. Most, karamihan. Okay? Ayun. Tulad nga ng sabi ko, yung marirecommend, mas maganda, mahawakan mo muna yung unit. Okay? Iba kasi yung feel ng inire-recommend sa'yo, iba yung feel ng napapanood mo sa video, iba yung feel ng ikinikwento sa'yo. Magkakaiba kasi yun eh. Mas maganda, sa pagpili ng airsoft, mahawakan mo yung unit. Maramdaman mo, compatible ba siya sa grip mo, hindi ba siya nakakangalay, hindi ba sobrang bigat, hindi naman ba sobrang gaang. Ayun, maraming things to consider sa pistol and rifle sa pagpili ng airsoft. Okay? I just hope nasagot ko ng diretso, tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, sabi ni Marvin Hugo Albay, surprise po ng item, CC Shadow. Sir Marvin, PM po kayo para mabigay yung buong detalye, lahat ng kailangan mo masagot. Mag-message po kayo, okay? Shoutout, Idol, watching from QC, ang criminology student. Okay. Shoutout po, Bin Brian. Hello sa inyo. Okay, so, dire-diretso tayo mga ka-airsoft. Big Man, bakit po kaya ang bilis umiinit ng battery ko? Normal po ba ito para sa isang rifle? Parang hindi yata dapat ganito. Actually, hindi dapat ganyan. Sinagot mo po yung katanungan mo. Then, normal po ba ito? Hindi po normal yan. Okay? Dito sa amin, mula sa simula ng paglalaro mo, hanggang sa matapos kang maglaro, hanggang sa maabot mo yung limit ng battery mo, hindi umiinit yung battery namin. Why? Because proper upgrade ang ginagawa namin sa unit. Okay? Ano ba yung improper upgrade? Improper upgrade is what do we call the Bororoy upgrade. Yung basta ka lang nagpalit ng spring, walang computation, kung kakayanin ba siya ng gear mo, kung kakayanin ba ng motor mo, kung kaya bang supplyan ng battery yung motor mo para pigain yung spring na nilagay mo, ganon, no? Lahat yan may computation. Alam nyo, ang pag-upgrade is ginagawa ng gunsmith na marunong dun sa unit, no? Or with the supervision of expert. Pero kung ikaw lang basta mag-upgrade ka, nanood ka ng YouTube, ganito pala pag-upgrade, patay. Yun na. Masisira na yung unit mo. Ang nangyari, hindi upgrade. Kinalikot mo yung unit mo and soon, masisira yung unit mo. Okay? Kaya yan umiinit kasi merong mali, merong hindi tama, merong hindi compatible doon sa upgrade na ginawa. Okay? Walang unit na all stock na nag-iinit. Lahat ng nag-iinit is merong ginalaw, merong minodify, kaya merong every action is equivalent to a reaction. Okay? Yan. Merong mali, kaya hindi siya nagper-perform ng tama, or merong mali, kaya hindi maganda yung nangyayari. Okay? And I just hope na sagot ko ng diretso, maayos, at makabuluhan yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, napapanood kita. Dapat palang pasingawin ang natitirang hangin bago itabi yung airsoft. Lagi kasing nasisira yung o-ring ko. Yan yung sinasabi ko. Lagi raw nasisira yung o-ring niya. Bakit nasisira yung o-ring niya? Kasi yung unit niya is itinatabi niya ng may hangin. Diba?
Dito sa Pilipinas, tropical. Tropical country to. Minsan mainit, minsan malamig. Di ba? Pag mainit, yung pressure sa loob ng magazine tumataas. Pag malamig naman, yung pressure sa loob ng magazine bumababa. So, nag-fluctuate. Di ba? Malakas, mahina, malakas, mahina. Ang masisira, maapektuhan yung valve. Yung mga valve, may mga o-ring. Di ba? Due to exposure sa chemical, yung o-ring possible mag-brittle. Lalo na kung di ka pa nagsisilicone oil. Di ba? So, ayun. Kami dito sa Big Band, nasanay kami at napatunayan namin na mas maganda na yung unit is pasingawin yung hangin. Pasingawin yung hangin. Ngayon, kung di mo papasingawin, do it at your own risk. Sabi nga, proven naman na pag pinasingaw mo yung hangin, hindi nasisira yung unit, kung kukontrahin mo yun, okay lang naman, walang problema. Pero, at your own risk. Diba? Basta kami, proven namin na kailangan pinasingaw. Ngayon, kung ikaw sa tingin mo, ayaw mo nang pinasingaw, okay lang naman. Nasa sayo po yun. And I just hope nasagot ko ng tama, maayos yung question natin, Kerso. Okay, next question natin. Next question natin, ha? Okay. Basic upgrades for pistol. Sabing ganon. Ano raw ba yung mga basic upgrades for pistol? Fine tuning. Trigger job. Fix outer barrel. Ayan, una-unahin natin. Fine tuning. Trigger job. Fix outer barrel. Ano pa, Luke? Dami pa rin pin. Ha? Dami. Ayan. Hammer protection pad. Okay? Then, optional yung nozzle and hop-up rubber. Okay? Ulitin natin, ha? Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Yan yung basic upgrade na ginagawa natin sa mga pistol. Optional kung gusto mong ipa-nozzle and hop-up chamber. Yan. Optional yon. Pwede natin upgrade, pwede hindi. Okay? Ayun. Yun yung basic upgrades for a pistol. Basic upgrades for a rifles. Para sa mga rifle daw. Yan ano raw yung mga basic upgrade. Basic upgrade is the spring. Common upgrade yan. Spring. Okay? Yun. Yun. Spring. Ngayon, sumusunod na upgrade dyan is the gear, the motor, the hop-up rubber, the hop-up chamber, the inner barrel, the cylinder, a piston metal tooth. Diba? Yun. Flapper. O yan. Yan yung mga advanced upgrade. Yung advanced upgrade, shims. Okay? Bushing shims, no? Yung advanced upgrade, hindi ginagawa ng mga newbie yan. Kahit yung mga matitinding maglaro, hindi rin ginagawa yan. Ginagawa ang upgrades supervised by a pro na gunsmith or a gunsmith mismo. Okay? Ayun. I just hope nasagot ko ng diretso tama yung question natin, mga Carso. Okay, Big Man, ano pinagkaiba ng airgun and airsoft? Airsoft, gumagamit ng ceramic BBs. Airsoft, it's either gas type or electric type. Or bolt action spring. Okay?
While the air gun, using a lead, steel BBs, stainless steel na bearing, di ba? CO2, air is CO2, or pag pneumatic, di ba? Di bale, yung normal air. Malaki yung pagkakaiba. Airsoft is a tool na ginagamit to gain, to have more friends, tropa, barkada. Kasi bakit? Kasi nakikipag man-to-man game ka or practical shooting ka. Diba? While the air gun, hindi mo pwedeng ipang man-to-man game. Barilan kayo, putya, mangyayari, butasan ng katawan yan. Hindi healthy. Airsoft is being used in practical shooting. Diba? Air gun, sorry. Air gun ginagamit sa practical shooting or for hunting. Magkaiba. Airsoft hindi siya designed for a hunting. If you want to hunt, use air gun. Okay? Yun. And I just hope na sagot ko ng mataayos, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, ano po mas maganda sa mga rifle? Full metal po ba o hard polymer? Nakita ko po kasi yung vlog nyo. Okay, ano lang ba mas maganda sa rifle? Full metal or hard polymer? Merong mga tao na gusto full metal yung unit. Merong mga tao gusto hard polymer. Nasa sa'yo yan eh. Diba? Yung, lagi ko sinasabi, yung maganda for me, yung gusto ko, maaring hindi maganda for you, maaring hindi mo gusto. Diba? 99% I can assure you that na yung trip kong unit, maaring hindi mo gusto. Ngayon, kaya tinatanong mo, ano mas maganda? For me, kung ako tatanungin mo, yung opinion ko, this time, I am not a fan na of a full metal. Okay? Mas gusto ko yung mga hard polymer. Itong panahon na to para sa akin. Okay? Hindi ko na gusto yung mga full metal. It is because, syempre, mabigat. Diba? Hindi katulad ng mga hard polymer, magagaang. Yung full metal, konting mapabayaan mo lang, matumba, gas-gas. While the hard polymer, kahit madapa ka, hindi magagasgas. Yun. And I just hope nasagot ko ng diretso tama yung question ng ating mga ka-airsoft. Okay guys, yun lang muna for now. Grabe, ang dami pa nito, no? Medyo na kinakapos ng aking boses. Nako, wala pa tayong 1 hour pero ewan ko, iba na yung dating ng aking boses, no? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating katawan, ang sarili natin, kung hindi na kaya ng ating katawan. Okay? Pasensya na kayo mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.